Sunod-sunod na airstrikes ang inilunsad ng mga tropa ng gobyerno laban sa mga terorista sa Marawi City. Napabagsak na di mano nila ang isa sa mga sniper position ng Maute Group. Sa kabila nito, aminado ang militar na hirap pa rin silang umabante, lalo't matibay pa rin daw ang posisyon ng Maute na minamanduhan daw ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, naparalisa ng Philippine Marines at ng Philippine Army ang opensiba ng Maute Group matapos nilang mapabagsak ang isa sa mga sniper position ng kalaban sa tulungan ng airstrike. Sunod-sunod na naglabasan sa himpapawid ang mga OV-10 Bronco ng Philippine Air Force at makalipas ang ilang saglit, pinakawalan na nila ang mga bomba sa posisyon ng Maute. Sa bawat bagsak ng bomba sa mga target, ramdam ang pagyanig ng lupa. Nagsagawa rin ng airstrike ang mga FA-50 fighter jet ng Air Force. Pagkatapos, pinaulanan ng mortar ang posisyon ng mga kalaban. Sumunod na ang umaalingaw-ngaw na palitan ng putok ng magkabilang panig. Makaraan ng halos 3 oras na bakbakan sa Mapandi, bumalik sa staging area ang bahagi ng napalabang tropa ng Philippine Marines kasama ang 2 V-300 fire support vehicles. Butas ang gulong, basag ang mga salamin, may tama ng rocket-propelled grenade o RPG ang gilid. Pero makikitang hindi ito lumusot sa loob at nasupalpal ng patong-patong ng mga karton na sadyang inilalagay para hindi sumabog ang RPG at hindi ito makapenetrate. Bakas sa mukha ng mga sundalong, aming nakuna ng tuwa na sila'y ligtas sa labanan. Ang maganda pang balita, napabagsak nilang sniper position ng Maute at napatras sa mga ito sa kanilang posisyon. Kaninang hapon, pinaulanan ng bomba ng MG-520 attack helicopters ng Philippine Air Force ang kuta ng Maute. Tumagal ng 10 minuto ang airstrike na sumentro pa rin sa Mapandi. Sa kabila niyan, aminado ang militar na nahihirapan pa rin silang umabante. We continue to do necessary airstrikes to diminish the strong defense of the Maute, the local terrorist group in that particular area. Ayon sa Army, mismong ang teroristang si Isnilon Hapilon ang nagmamando sa Maute sa gitna ng bakbakan. 2 armored personnel carrier ng Army ang nawasak ng mga terorista pero hindi na raw ito magagamit pa ng mga kalaban. Inamin din ng militar na may mga patay na sundalong hindi pa nakukuha dahil critical pa ang sitwasyon. Sa halos 2 linggong bakbakan, umabot na sa mahigit 220,000 na mga residente sa Marawi ang apektado. Ang problema, sinasamantala raw ng ilang negosyante ang presyo ng bilihin. Ang isang sako ng bigas na dating 2,000 piso ngayon, naglalaro na raw sa 5 hanggang 6,000 piso. Kaya umapela ang Crisis Management Committee sa Department of Trade and Industry para tutukan ang problema. If this will not be solved properly, then we will have a shortage of relief goods that would be distributed to our evacuees in our evacuation centers. And add to that is the possibility of probably providing relief goods not only to the evacuees but to entire for the residents trapped in Marawi City. Jessica, sa ating impormasyong natanggap mula sa Philippine Marines na itulak nila ang bahagi ng mga kalaban malapit na sa area ng Agus River. Jessica. Emil, tama ba yung obserbasyon ko na parang nag-intensify pa o nadagdagan pa yung airstrike sa maghapong ito? Lumalabas, Jessica, ayon na rin sa statement ng Armed Forces of the Philippines na naririto sa Marawi City, sinasamantala nila ang pagkakataon na naagaw na nila itong 3 tulay para mapasok nila ang city proper. At isa pa nga sa mga dahilan kaya lalong lumakas ang dagundong ng mga pagsabog mula sa airstrikes ng Philippine Air Force ay napabagsak nila yung isa sa mga sniper position na sinasabi ng militar na nagiging hadlang sa kanila para makapenetrate ng tuluyan dito sa city proper na natiling hawak pa rin ng Maute Group.
Jessica. Kamusta naman ang ground operations? Kasi I understand, no, ano yan parang in partner yan kung gawin nila. Airstrikes, ground operations. Nasabi mo, siguro mas madali ngayon dahil na-recover na yung mga tulay na dati hawak ng Maute. Did you also observe kung nadagdagan yung ground operations, Emil? 7:30 ng gabi, Jessica, bumiyahe tayo mula Marawi City patungo dito sa Iligan at sa daan natin papauwi dito sa ating safe house. Sa katutak na military vehicles, ito yung mga 10-wheeler na mga truck, yung mga military armored personnel vehicles ang ating nasa lubong. At ito na yata yung tugon sa atin ng Philippine Army kanina na magdaragdag pa rin sila ng puwersa para mapalakas pang lalo ang ground operation ng military offensive na ito. At doon sa video nga na ating ipinakita kanina, habang kami nagdo-document mula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Jessica, walang tigil ang putukan mula dito sa side ng government troops patungo ang direksyon sa mga kalaban. Jessica. Meron bang binanggit ang militar kung anong measures ang ginagawa nila ngayon para yung nangyari nung isang araw na friendly fire na ikinamatay ng 10 na mga sundalo, hindi na mauulit, Emil? Ang sinasabi pa rin, Jessica, ng AFP na humaharap sa press briefing kada tanghali sa Marawi City surgical operation at lalo silang magiging maingat. At ngayong binuksan na raw ang investigasyon para malaman kung saan nagkaroon ng diferensya at nabagsakan nga itong 10 kawal ng AFP dyan sa airstrike na yan. Malalaman daw ang resulta sa loob lamang ng ilang araw. Pero ang binabanggit sa atin, Jessica, ng AFP, lalo silang magiging maingat sa paglulunsad ng airstrike bagamat patuloy itong isasagawa para tuloy ang mapulbos ang Maute Group. Jessica. Nakakapagtaka lang, meron pa rin mga bukas na tindahan, no? Kahit marami na ang lumikas, parang ilang 1,000 na lang or 2,000 na lang yung mga residenteng naiwan as of the last estimate, Emil. Pero meron pa rin mga nagtitinda ng isda, itlog, may mga tindahan pa rin bukas. Ilang kagawad, Jessica, ng Philippine Army at ng Philippine Marines na hindi otorisadong magsalita sa harap ng kamera ang kahit papano nagbibigay sa atin ng impormasyon mula sa mga ibinibigay sa kanilang feedback ng tropa ng pamahalaan na nasa ground. Ang kanilang estimate, Jessica, nananatili sa 200 hanggang 300 sibilyan ang nasa loob ng conflict zone. Ito ang sinasabi nilang mga sympathizer. Ito raw yung may-ari ng ilan sa mga tindahang pinagkukunan hanggang sa kasalukuyan ng pagkain ng mga terorista. Jessica. Pero yung ibang mga lugar na meron pang mga natrap na mga hindi umalis yung mga residente, meron pang mga bukas na tindahan, Emil? Kasi ba't meron pang mga balita na sobrang mahal ng bigas, bangus, etc.? Yes. Jessica, yung binabanggit mong tindahan na di umano ay nag-overprice, ito yung mga tindahan na nasa karatig bayan ng Marawi City. Ito yung Baloy, ito yung area ng Sagiran. Ilan lamang, Jessica, yung tindahan bukas na narito sa area ng Kapitolyo, narito sa area ng Provincial Capital at yung 103rd Brigade Headquarters ng Philippine Army. Wala na tayong iba pang napansing bukas na tindahan maliban doon sa isang tindahan na nasa tabi ng military camp kanina na hindi naman na-report o naiulat o naisumbong o naireklamong nag-overprice. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. Emil Sumangil.